Hallelujah! How are you mga kapatid? So, it's Friday there. Day 5 na po natin. Uh, I'm recording this messages actually and it's the afternoon here. It's 6:14. Taas po yung sikat ng araw. Praise God. Medyo pa-warm na po tayo dito. So, it's springtime. Ang mga yelo po ay unti-unti na pong natutunaw. So, we are on our 7th month here in Canada. Salamat sa Panginoon for His faithfulness. 7 months na po kami complete. In the Bible, 7 is a number of complete. So, sa marriage nga, sabi nila the first 7 months or the first 7 years. Yan, pag nalagpasan na daw yun. So, praise God, nalampasan po namin ang first 7 months. So, looking forward to the harvest and increase in all aspects po. Praise God. So let's read our Bible once again in John chapter 16, as this is our passage or scriptures for the whole week. Mahinhin po ako, no? Mas maganda po ang ganitong pagsasalita. Relax po yung puso natin. Hindi po siya napapagod. Hindi pa ako hinihingal. Tsaka, nasanay na po ako na ganito lang yung boses. Ang tawag po dito, modulated. Malakas po siya, naririnig po. So, we project our voice. Ayan, para maganda po sa pandinig. I hope maganda po sa pandinig natin, ano? Pero hindi naman nakakantok sana, no? So, John chapter 16, verses 23 to 24. Pagdating ng araw na yon, wala kayong hihingin sa akin. Tandaan nyo, ibibigay ng Ama ang lahat ng hihingin nyo sa pangalan ko. Pero hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa pangalan ko. Humingi kayo at tatanggapin nyo kung ano man yon para maging masaya talaga kayo. Amen. Hallelujah, Hananim. Kamsahamnida. We bless you, God, for all you have done, for all you are doing and about to do in our lives. We thank you for the yes and amen of the many answered prayers which are beyond our expectations. You are the God of amazing things. You are the God of new things. Lord, you are making new things, abundant things once again for us. Thank you for the privilege of coming together in prayer. Thank you, Lord God, for the power of your Holy Spirit living in us. Thank you, God, for the assurance that this faith will not fail us. Thank you, God. And Holy Spirit, continue to anoint the speaker and the ears, mga tenga ng bawat isa. Mapuno po kami ng karunungan, kaalaman na siyang magpapalaya sa amin at nang mapuno ang aming mga kagalakan. You are our joy giver. You are our joy, Jesus. Salamat po. Hallelujah. Tagoy niyo po ako mainam sa inyong likuran. Kayo lamang makita, marinig, magturo sa aming lahat. Ito po ang aming nagkakaisang dalangin. In Jesus' name. Amen. Praise God. Dahil po yung sikat ng araw. So again, we are on our lesson about the joy of the Holy Spirit in our prayers and in answering our prayers. So we learned already that prayer is relationship. So prayers answered are God's confirmation of our faith. Kapag tinutugon ni Lord yung prayer natin, kinukumpirma niya na may pananampalataya tayo. Kumbaga bunga ng pananampalataya natin yung mga tugon na yun. And that the role of the Holy Spirit is that He's the one who teaches us how to pray, what to pray for. No? And the Lord desires to give us joy. Kaya nga gusto niyang mag-pray tayo. Kasi nga, when we receive the prayers or the answers to the prayers, we are filled with joy. And God wants us to be filled with joy. Lagi niya sinasabi yun, di ba? Sa John 10:10 nga, di ba? Magkaroon kayo ng buhay na masagana, masaya. Di ba? So, number 4, when we pray, we become deeper in our relationship. So, mas lalo natin siyang nakikilala, mas lalo natin siyang naiintindihan. And then number 5,
we find joy in God's will, no? Habang lumalalim tayo sa ating pagkakakilala sa Panginoon, yung nagiging kagalakan na natin, yung ginagawa natin, yung Kanya pong kalooban. Hindi tayo malulugi doon. Tandaan natin yan, na pagka si Lord ba ang nasusunod, lugi ba tayo? Walang ganun. Siguro, sa simula, pag hindi pa natin talaga siya totoong kilala, parang ganun nga ang tingin natin. But later on, we will see na talagang yun pala ang dapat mangyari. Dahil doon lang tayo totoong magiging masaya. Okay? And then today, number 6 na po tayo, the Holy Spirit as a gift. So, wala nang ibang magpapasaya sa atin dapat, kundi yung regalong ibibigay sa atin. Diba? At ang regalong yun ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. The Holy Spirit is the power of God. Okay, buksan natin sa Acts chapter 2 verse 38. Let's open our Bible in Acts chapter 2 verse 38. Ayan. Sabi po diyan, sinabi ni Peter sa kanila, dapat magsisi at tumalikod sa kasalanan ang bawat isa sa inyo at magpabaptize sa pangalan ni Jesus Christ para mapatawad ang mga kasalanan nyo at matatanggap nyo ang regalo ng Diyos, ang Holy Spirit. Why is the Holy Spirit the gift? Because if you have the Holy Spirit, you have everything. Why? Ang Holy Spirit po ang tatak natin. When God, Jesus, our Lord Jesus comes again, only those with the seal of the Holy Spirit will be saved. Sila po yung mga tupa. Yan. So without the Holy Spirit as a gift to us, our life is empty. Wala pong silbi ang ating buhay. Kaya po, the Holy Spirit should be living in us. Sabi niya, powerful reminder ang banal na Espiritu sa atin ng presensya at pag-ibig ng Diyos. Without the Holy Spirit po, hindi po tayo magkakaroon ng faith. Without the Holy Spirit, hindi natin maintindihan ang kanyang salita. Without the Holy Spirit, there is no conviction of sin. Wala po. Without the Holy Spirit, there is no life. There is no power. Imagine a life without the Holy Spirit is like a life na pointless. A life na directionless. Kaya the master of all the gifts is the Holy Spirit. Kaya nga doon nag-umpisa ang church, diba, nung bumaba po ang banal na Espiritu doon sa Pentecost sa mga disciples. Ganun po kahalaga ang banal na Espiritu. The power of Jesus Christ. Unlimited living in us. Kaya mapalad po tayo. Kaya kailangan po, sabi niya po doon, kailangan po nating magsisi, tumalikod, at sa kasalanan magpabaptize sa pangalan ni Jesus. At doon lamang matatanggap yung regalo. So, sasabihin natin, meron pang nagpabaptize na hindi tumanggap ng banal na Espiritu. Paano natin malalaman? So, siyempre, sabi nga lagi ng Panginoon sa Matthew 7, makikilala nyo naman yan sa bunga. Ang tunay na tumanggap ng banal na Espiritu, hindi na po magpapatuloy sa kasalanan. Dahil ang banal na Espiritu po ay laban sa laman. Hindi po pwedeng magsama po ang banal na Espiritu at ang laman. Kaya nga, pwede pong mapeke or pwede nating pag hindi totoo yung water baptism, paano natin malalaman na hindi naging totoo yun? Walang nangyari sa buhay. Nagpatuloy sa kasalanan. Walang sino man na tumanggap ng banal na Espiritu ang magpapatuloy sa kasalanan. Tandaan po natin yan. So, hindi po porket nagpa-water baptize. So, pwede naman tayong, di ba? Kahit nasabi nga, araw-araw ko magpalublob sa tubig. Hindi po yun. Kasi meron siyang prerequisite, magsisi, tumalikod sa kasalanan. At yung pagpapabaptize is already just a public, it's a public act
of what happened in the secret. Yung nangyari sa pasikreto na nagsisikas sa kasalanan, pinagtapat mo lahat ng kasalanan mo, tumalikod ka, ipapakita mo, sa publiko mo kung ano ang ginawa mo in the private. Okay, or what happened within, you want to show outwardly, publicly. And then, makikita po yung bunga through the life na nabago. So, pagka ng isang tao nagpapatuloy pa sa kasalanan, ay hindi pa po tunay na nananahan sa kanya ang banal na espiritu. Mabasa po natin sa Biblia, no, 'di ba, na lahat po ng mga nakipag-isa sa Panginoon na nagpabaptize, na naging totoo sa kanilang pagsunod, ay nabago talaga ang buhay. Pero meron po yung hindi, katulad ni Judas, halimbawa, 'di ba? So, you shall know them by their fruit. Amen. And then finally, for this day, no, number 7, prayer as a communion with God. So we pray to commune. Ano po ibig sabihin ng communion? So makikipagkaisa po. Ang communion po ay makikipagkaisa po dahil tayo po ay nakikipagkaisa tayo sa Panginoon dahil nais po natin siyang makapiling. Communion. Yan. Kaya, community. Yan. Common. Yan po yung mga root words na makukuha natin. So, through prayer, we engage in a conversation with God, seeking His guidance and experiencing His presence, which brings joy and peace. Kapag nakikipag-usap po tayo sa Panginoon at ginagabayan po niya tayo, hinahanap natin yung gabay niya at yung kapayapaan niya po ay mararanasan natin. At yung kapayapaan na yun, yun ang magbibigay sa atin ng kagalakan. Kaya nga sabi ko kanina, hindi pwede yung nag-pray ka, tapos nag-amin ka, tapos punong-puno ka pa rin ng kabigatan. Ibig sabihin, hindi siya naging tama yung naging panalangin po natin siguro. Kasi supposed to be, diba? Prayer will give us joy and peace. Diba? So, let's open po in 1 Corinthians chapter 1, verse 9. So, 1 Corinthians chapter 1, verse 9. Sabi po dyan, maaasahan ang Diyos na tumawag sa inyo para makasama nyo ang anak niya, si Jesus Christ, na Panginoon natin. So, communion with Jesus Christ. And then another, Psalm 62. Okay, tingnan po natin dito sa Psalm 62. Yung communion with God, ang prayer. We can, parang sinasabi po, we can pour out. Sinabi ko na po yung mga nakaraan ng ang ating mga puso. Psalm 62 verses 7 and 8. Nakasalalay sa Diyos ang kaligtasan ko at dangal. Siya ang malakas kong tagapagtanggol. Ang Diyos ang takbuhan ko. Mga kababayan, lagi kayong magtiwala sa Diyos. Lahat ng problema nyo sa Kanya ibuhos kasi siya ang ating takbuhan. So, communion, no? When we pray, we can tell Him all. Sabi niya, nagpipray ka, nagtitiwala ka, binubuhos mo sa Kanya lahat. Tumatakbo ka sa Kanya, dala-dala yung problema mo. At hindi kanya pahihiyain. Walang sino mang totoong lumapit sa Panginoon ang umuwi po na walang nangyari. Kung tama po yung paglapit sa ating Panginoon. Hindi po niya tayo bibiguin. I believe and I would like to declare, no, na kayong lahat dyan, kayong regular na 13 na laging nandito yan, na nararanasan nyo po yung communion with God each time na nag-gather tayo dyan. Kaya nga, hindi kayo napapagod. Tama po ba? Hindi kayo nagsasawa. And I pray na yung nararamdaman nyo yan ay matransfer po, makita po ng marami pa at marami pong magnais din na dumalo sa ating dawn prayer. Kapag hindi po nila nakikita sa buhay natin yung bunga, eh sasabihin nila, mas masarap pang matulog. Pupunta ka dyan na madaling araw. Yung buhay nga niya, at saka yung buhay ko, parehas lang. Mas maganda pa nga yung buhay ko eh. Ba't pa ako magpapaka
puyat, di ba po? Kaya dapat sana hindi ganon para maengganyo po sila. Magkaroon sila ng godly jealousy na, ang sarap naman ng na makita tong kapatid na ito. Wow, ito pala yung sikreto niya. So, because we are having communion, katulad ni Moises na nakikipag-commune sa Panginoon at lagi pong nagliliwanag yung kanyang mukha. Tayo po'y manalangin. Hallelujah! Kagalakan po ninyo lagi ang aming paglapit. You want to commune with us, Lord. This is your will. Oh, Father, cultivate in us more and more this kind of friendship and relationship with you. We want to be so open with you, Lord. We want to pour out our hearts to you always. Lord, we want to cast all our cares to you because we know that you care for us. We want to experience all the benefits of praying, of prayers uttered in faith. Lord, I pray, mapuno kami ng lahat ng benepisyo, lahat ng pribilehyo, bunga ng aming sama-sama laging pananalangin. Salamat po, Diyos, sa mga buhay na ito ng inyong mga anak. I pray na nararanasan nila yung communion na yun, na nagbibigay ng kagalakan. Kaya naman, hindi sila nagsasawa at hindi napapagod. Dahil nararanasan nila iba yung galak, iba yung lakas, iba yung pag-asa as they come daily in prayer. Maraming salamat po, Ama. Hallelujah. Ito po ang aming nagkakaisang dalangin. Salamat po in Jesus' name. Amen.